Isang magandang hapon po mga kababayan. Um, Ngayon po ay June 12 at it's Philippine Independence Day. Sana po ay muli po nating balikan at maalala mga pagsakripisyo ng ating mga bayani. Tayo po ay pinaglaban ng ating mga bayani. Kaya ngayon po, we are enjoying our freedom and independence. Kaya dapat po nating pasalamatan in prayers, in thoughts ang ating pong mga bayani. And we treasure po yung efforts nila. Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa lahat ng aking mga taga-subaybay, sa aking mga handful of followers and subscribers po sa YouTube. Marami pong salamat. Sana po mapalago po natin ang aking channel. Matulungan niyo po ako. Please mag-subscribe po kayo sa aking channel at i-share po ang aking mga videos para po mapanood po ng iba nating mga kababayan. Yan. At special mention po, gusto ko pong i-shout out si Dr. Toto Kausing na miyembro po ng Bunyog na tatakbo pong senador. Para senador po sa 2025, huwag po nating kalilimutan si Dr. Toto Kausing ng Mindanao po. Isa pong matuwid na tao, isang taong may integridad. Talagang deserve niya po na magsilbi sa Senado dahil matalino po siya, dati pong abogado. At yun nga, alam na po natin, siguro karamihan po sa inyo, alam niyo po yung kanyang istorya na siya po ay na-disbar dahil lang po sa kanyang pagmamahal sa bayan. Dahil po sa pinaglalaban niya po ang pera ng bayan na hindi po mauwi sa korupsyon, kaya po siya na-disbar. So, maybe one day po tatalakayin ko po yan. Talagang tatalakayin ko po ang tungkol po sa Bunyog at kay Dr. Kausing para makilala nyo po siya ng lubusan at alam ko po na siya po ay talagang para sa bayan at siya po ang kailangan natin. Dahil karamihan po sa ngayon, karamihan sa ating mga senadores ay mga halimaw, mga tuta ng China. Kaya kailangan natin ng matinong senador na kasama ni Senator Risa Hontiveros. Ayan, all right. So I think umpisan na po natin ng ating topic. So maigsi lang po ito. Pinutol ko po ito. I made like segments para po isa-isahin ng mga topics po na gusto kong talakayin. At ang gusto ko pong talakayin ay tungkol na naman po sa Pogo. So ilang araw na po tayo na we're talking about Pogo. Ito pong Pogo na to na marami pong mga problema ang inihahatid po nito sa ating bayan. Alam naman po natin na behind this Pogo, marami pong mga taong involved dyan na hindi po natin mga kilala. At it's very alarming dahil yun nga, pinagsosospechahan natin na ang mga sundalo po ng China, mga spies are behind po this Pogo. Parang di natin alam, baka front lang po nila itong Pogo na to. Yan. So, balik sa Pogo, kalalabas po lang na balita na si Senator Amy Marcos ay gusto niyang siya po ay nananawagan at gusto niyang ipasuspindi muna sa ngayon ang Pogo, ang processing daw of applications ng mga Pogo. Yan po ang gusto niya mangyari. Napanood ko po ang kanyang interview. In-interview po siya at yan po ang kanyang statement na gusto niya dahil po sa mga kaguluhang nangyayari ngayon tungkol po dyan sa Pogo na yan. Gusto niya pong suspindihin ang application or processing of applications ng Pogo na yan. At galing po sa kanya bunganga na ayaw niyang. It's opposite po sa panawagan ni Senator Risa Hontiveros
Dahil ang panawagan po ni Senator Risa Hontiveros, ang pogo po ay talagang wala ng magandang maidudulot, maibibigay sa ating bayan. At gusto niya nang palayasin. Gusto niya na pong patalsikin ang pogo sa Pilipinas dahil ito po ay ito po ang source ng headaches, source po ng mga katiwalian, mga problema po dito po sa ating bayan tong pogo na to. Ang dami po mga human trafficking, sex trafficking, money laundering, may mga at iba-iba pong mga krimen. Actually, may mga namamatay po, may mga namamatay dyan at talagang masyado na pong malaki ang naidudulot nitong kaguluhan sa ating bayan, tong pogo na to. Kaya ang stand ni Senator Risa Hontiveros ay palayasin na ang mga pogo. Ang kay Senator Amy Marcos naman, ang kapatid ng presidente, sa kanya po ay to suspend pogo processing of applications. Yun lang po. Hindi daw po siya hindi po daw po siya tawag dito pabor sa eradicate totally ng pogo. Yan po ang sabi niya. Alam niyo po ang sinasabi niyang reason niya kung bakit kinakailangang mag-stay or to stick around ng pogo. Kailangan daw po na suspindihin at pag-aralan. Yan po yung mga sinasabi niya. Para daw po ito sa turismo. Nako, hindi na po natin kailangan yan. Sa tourism kung nagbibigay din po ito ng malalaking problema sa ating bayan at meron din po itong halong threat sa ating national security. Nakakatakot po yan. Alam naman po natin yung mga bali-balita dyan, mga na-confiscate po nila ng mga uniforms ng mga sundalong in check. So yan po ay inimbestigahan ngayon, pero it looks like, most likely, ito po ay mga uniforms ng Chinese soldiers or Chinese armies. Kaya nakakabahala po ito. It is very, very alarming. Yan. Yan po ang sabi niya. For now, suspindihin ang processing of applications ng POGO. Para po sa akin. Ito naman po ang aking opinion. Para po sa akin. Hindi na po kailangan nabigyan pa ng pagkakataon tong POGO na to. Alam naman po natin na ito po ay nagsimula sa panahon ni ex-President Digong na kung saan pinapasok niya mga napakaraming libu-libong inchik sa Pilipinas. At yan po ay nakakatakot dahil hindi po natin alam. Sa ngayon po, we live in a state of uncertainty na kung saan meron pong instability dyan po sa West Philippine Sea. Mainit po ang labanan. Mayroon pong friction dyan. Paano po kapag nahulog po itong sana hindi naman? Paano po pag ang friction dyan sa West Philippine Sea ay na tawag po nito sa Tagalog, paano kung nagkaroon po ng gyera? So, itong mga tao na to, of course, nakapasok na po sila sa ating land. So, mahirap po natin i-manage itong mga ito. Mahirap po i-handle itong mga ito dahil andito na po mismo sila sa loob po ng ating teritoryo. So yan po ang mahirap. Ganyan din po ang nangyari noon, panahon ng Hapon. Nung nilusob po tayo, we were invaded by the Japanese troops. May mga nauna na pong mga Hapon dito sa Pilipinas noon. Kaya mas madali po nilang napatumba ang ating puwersa dahil may mga kasama na sila. Kaya sa ngayon, napakahalaga po ang oras. Napakahalaga. Sana, wag na po nating sayangin ang panahon. The clock is ticking. Sana po, i-deport na right away ang lahat po ng mga foreign nationals, especially Chinese, na
pinapasok po nung panahon ni former President Digong. Dapat po ma-deport na po mga yan dahil hindi po natin alam. Baka mga sundalo po yan, mga spies ng China at mahirap na po. Di po ba? Kaya para sa akin lang, ako po ay nag-agree. I agree to Senator Risa Hontiveros na wala nang eksplanasyon. Kailangang patalsikin na ang POGO. Kailangang eradicate totally ang POGO. Let's have a POGO-free Philippines. Dahil mahirap na, especially po, hindi lang po dyan sa Porac, hindi lang po dyan sa Bamban, hindi lang po dyan sa Cagayan. Talagang scattered na po ang mga Chinese na to. Lalong-lalo na po, dapat pauwiin na. Marami po mga illegal na mga aliens na mga Chinese dyan po sa Davao. Dyan po, City of Davao, dapat tutukan po nila yan. Dahil sigurado po tayo na yan po ay pinamumugaran ng mga sindikato. Alam naman po natin, narinig na po natin yan, si Michael Yang na yan. Hindi po natin yan na mapagkakatiwalaan. Marami po yung mga complaints sa kanya. Kaya dapat po suportahan po natin ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros. Tayo po'y magkaisa na sana atin pong pukpukin, atin pong tayo po'y manawagan sa ating Pangulo na sana palayasin na ang POGO. At ngayon na, dahil napakahalaga po ng oras. Kailangan pong i-deport ang mga taong ito. Sila na po ang naghahari sa ating bayan. At marami pong mga krimen. Yan ang mahirap po dyan. Aside from being a threat to our national security, sila po ay nasasangkot sa iba't ibang klase ng krimen. Kaya, Mr. President, kami po'y nananawagan sa inyo na sana'y umpisahan na po natin ang pagdi-deport sa mga Chinese nationals na yan, na mga nakapasok po during the time of ex-President Digong. Ang mga tao po na ito ay they are dangerous. May mga sinyalis po ng mga ito ay mga sundalo or armies of China. Kaya, once again, Pangulong Bongbong Marcos, sana po makinig po tayo sa panawagan ng taong bayan, panawagan ni Senator Risa Hontiveros. Huwag na po yung suspension na yan. Balak po ni Senator Amy Marcos, isususpend lang daw, and then itutuloy na naman. Oh, no. Hindi na po. Hindi na po kailangang isuspend it, then to resume again. Hindi po dapat ganyan. Dapat po totally na i-ban ang POGO dito po sa Pilipinas dahil po sa mga krimen, dahil po sa mga sakit ng ulo, mga problema na naidudulot po nito sa ating bayan. At gaya nga po ng nasabi ko kanina, ito po ay nagbibigay na isang threat to our national security and sovereignty. Hanggang sa ngayon, mainit pa rin po ang tensyon dyan sa West Philippine Sea. Kaya, if we connect the dots, makikita po talaga natin na meron po talagang plano ang China. Sila po ay seryoso na sakupin ang ating bayan. Alam niyo po, ang China, isang komunista. Tayo po ay meron po tayong demokrasya. Gusto niyo po bang maging komunista kagaya ng China? Naku, mga kababayan, wala na. Pag tayo naging komunista, wala na po tayong kalayaan. Alam ko na tayo po ay pag tayo po ay naging komunista, marami po sa ating mga kababayan ang malulungkot at talagang manghihina dahil po sa kahirapan ng buhay under a communist government. Kagaya po ng China, na ngayon napapabalita po na
napakalaki ng unemployment rate ng kanilang mga youth. Yan. Kaya, once again, inuulit ko po, dapat totally eradicate pogos in the country. Wag na yung suspension na yan. Wag na yung pinapanawagan ni Senator Amy Marcos na yan. Alam niyo po, itong mga to, maraming mga pro-China ng mga senadores. Kaya mahirap po. Bantayan po natin sa eleksyon, kaya kailangan po natin ipaupuin ang mga taong pro-Filipinos. Kagaya po ni Dr. Toto Kausing. Iboto po natin si Dr. Toto Kausing. Siya po ay guaranteed. Hindi po questionable ang kanyang pagkatao. Siya po ay maka-Pilipino. Yan po. Kaya mga kababayan ko, ipaglaban po natin, ipagsigawan po natin na sana'y magkaroon po tayo, let's demand for a pogo-free Philippines. Sana po'y mapakinggan tayo ng ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Yan lang po. Sana po'y suportahan niyo po ang aking channel, ang Manong Rayban channel, ang Para sa Bayan channel. Ganun din po ang aking Facebook page na Manong Rayban channel. Marami pong salamat. Again, kumusta po sa lahat ng mga miyembro ng Bunyog? Job well done mga kabunyog sa ating rally po kanina. At sana po ipagpatuloy po natin ang pagiging vigilant at mapagmasid dahil tayo po ay nasa panahon na kung saan medyo delikado po ang sitwasyon. Andyan po ang China na threat po sa ating national security and sovereignty. Kaya mga kababayan ko, ito po ang the best time na magkaisa. Tayo po ay magbuklod. Tayo po ay mag-unite para po ipaglaban ang ating bayan. Marami pong salamat.